tayo, dito naman po, sa next topic po natin. Kung matatandaan nyo mga kababayan kahapon, kahapon, tinalakay natin sa Radyo Pilipinas yung hindi pagpirma ni Joel Villanueva mga kababayan at nito pong si Cayetano sa 2026 national budget. Kaya naman pala mga kababayan hindi nila pinirmahan kasi ganito. Tingnan nyo may nakita tayong balita galing po ulit sa Pilipinas Today Batangas. Sabi po dito mga kababayan, inihayag ni Senate President Vicente Tito Soto III sa panayam sa kanya sa DWIZ ngayong linggo, Disyembre 7, na hindi niya papayagan ang last-minute insertion sa proposed 2026 national budget. Ito ay sa gitna ng paghahanda ng Congress para sa Bicameral Conference Committee sa susunod na linggo. Tiniyak din ni Soto na walang allocable funds na matitira sa budget para sa discretionary use maliban na lamang sa mga items sa ilalim ng unprogrammed appropriation na nakabatay sa availability ng revenue. Mga kababayan, sabi pa dito, samantala, ayon kay Senate Finance Committee, Chairman Sherwin Gatchalian, formal nang magbubukas ang BICAM sa Disyembre 10, mga kababayan. At yan po ay ewan natin kung yan po ay ipapublic nila mga kababayan o naka-private sila pa rin ang mag-uusap po dyan. Pero ang pagkakaalam ko, mukha po atang ipapublic po yan. Ano po yan po ang pagkakaalam ko dyan. So ngayon, para sa akin mga kababayan, in my personal opinion, siguro kaya ayaw nilang permahan nung dalawang senator, lalo na yung isa sa mahilig sa sumama sa mga insertion, dahil wala po silang pakinabang dito. Kasi biruin nyo kahit sa last minute insertion sa 2026 budget, di po uubra yan kay Tito Soto mga kababayan, hindi palulusutin ni Tito Sen yan. Ibig sabihin mga kababayan, hindi na pwedeng magdagdag. Sabi nga dito, hindi na pwedeng may idadagdag o mag-i-insert. Di ako papayag noon sa ad ni Senate President Vicente Tito Soto III. Yan ang mga yan ang mga Senate President. Hindi katulad mga kababayan ni Chis Escudero na insert lang ng insert. 'Di ba? Siguro kaya ayaw pumirma nito pong sina Villanueva, nitong sina Cayetano kasi wala po sila magiging pakinabang dito. Yan po nakikita ko diyan. At ang isa pa diyan mga kababayan kung titingnan po natin, kaya rin po siguro inaatake itong si Tito Sen mga kababayan at yung mga kasamahan po ni Tito Soto sa Itbulaga. Dahil po alam natin na tuwid ito pong si Tito Sen at hindi po ito gumagawa ng anomalya. Kung makikita nyo, di ba, nung nakaraan, nagsalita ng kung ano-ano, ito pong si Anjo Iliana at kung ano-ano mga paratang ang ibinabato po dito po kay Tito Sen, mga kababayan, na kesyo may kabit daw, na kesyo alam daw ni Anjo Iliana yung mga kabit mga kababayan ni Tito Sen. Pero kung titingnan po natin, galit na galit po mga kababayan, ito pong si Mama Ruby Rodriguez at may sasampulan pa nga. 'Di ba? Kasi may mga naglalabas diyan ng malisyosong balita na kung saan talagang ikinakabit po itong si Ma'am Ruby Rodriguez dito po mga kababayan kay Tito Sen. Kasi sabi nga dito sa balita, ito po yung source natin Sabi po dito mga kababayan, basahin po natin. May masasampulan Ruby Rodriguez ng Galaite o ng Gagalaite matapos si isyong may anak sila ni Senate President Soto or ni Tito Sen mga kababayan. Sabi po dito, ito daw. Yan. Tila galit na galit ang dating actress at host na si Ruby Rodriguez matapos kumalat ang isang malisyosong balita na iniuugnay sa kanya at sa dating co-host at ngayon ay Senate President na si Vicente Tito Soto III. Sa ibinahaging social media post ni Ruby kamakailan, nagbanta siyang ikokonsulta niya ang naturang isyo sa kanyang abogado matapos umanong maapektuhan nito ang kanyang pamilya. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung iisipin nyo pa masyadong below the belt yung mga pag-atake ngayon kay Tito Sen, kasi nga, bukod sa matuwid nga, ay talagang hindi pumapayag na linlangin ang mamamayang Pilipino. Hindi pumapayag si Tito Sen, mga kababayan, na nanakawan ng taong bayan. Ang gusto ni Tito Sen, transparent ang Senado sa mamamayang Pilipino.
Eh di ba kung makikita nyo, sunod-sunod yung mga pag-atake kay Tito Sen noong mga nakaraang araw, noong mga nakaraang linggo. Eh ang masaklap pa nga dito, yung mga wala naman talaga sa issue, eh pilit idinadamay. Katulad mga kababayan, nito pong si Ma'am Ruby Rodriguez, ang tagal na po nitong nananahimik. Tapos yung mga walang magawa dyan, na siguro binayaran para atakihin si Tito Sen, eh talagang dire-diretso yung mga pag-atake po kay Tito Sen. Ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. I'm going to consult my lawyer regarding this matter. This malicious content is harming my family and innocent child. This is too much. Saad ni Robe sa kanyang Facebook post, mga kababayan. Kalakip nito ang isang screenshot ng isang post na nagsasabing inilantad na umano ni Robe ang anak nila ni Tito Soto, mga kababayan. So kung titingnan ninyo, ito po yung post galing po sa Pinastar. Yan po ba, kababayan, yung isang post. Sabi dito, Ruby Rodriguez, inilantad na ang anak nila ni Tito Soto. Buong tapang na paglalahad ng kanyang tunay na kwento, isang matinding pagbubukas ng puso na nagpataas ng mataas na pagdududa. Bakit nga ba naging kontrobersyal ang pahayag na ito ni Ruby? Ano ang lihim na tinago ng pamilya ni Soto at paano na iuugnay ang anak sa isang malaking iskandalo? Alamin ang buong kwento ng pagtatapat ng nagpabago sa public image ng isang kilalang pamilya. Ayan sabi dito, mga kababayan, no? Pero hindi po yan palalampasin ni Ma'am Ruby Rodriguez at sasampulan niya po yung mga nasa sa likod po nito. Ano po kasi masyado pong paninira ito, mga kababayan. Porket hindi lang sumasang-ayon doon sa ibang mga kagustuhan ng ibang mga politiko, etong si Tito Sen, inaatake na po ng sobra ng ganitong klase ng pag-atake. Hindi po tama yan. At hindi po makatao yan, mga kababayan. Porket tuwid, etong si Tito Sen at ayaw gumawa ng mali, ginaganito na. At porket nakikita ng mga DDC at mga kababayan especially, na ito pong si Tito Sen sumusuporta sa magandang ginagawang trabaho ng ating gobyerno, sobra-sobra na po yung mga pag-ataking ginagawa dito po kay Tito Sen.